May kasabihan, kapag kumain ka ng gulay, hahaba ang iyong buhay. Oo, tama naman na hahaba ang buhay. Pero iba yung sinasabi ni Papa. Kapag kumakain ka daw ng gulay, hahaba ang iyong... Oops, teka lang. Bawal sabihin dito. Basta, humaba talaga at lumaki ng todo. Papa, anong ulam? Anak, syempre, yung paborito mo, tortang talong at isang malamig na kalamansi juice, pampakinis ng kutis. Papa, kaya love na love kita eh. Kasi alam na alam mo yung paborito ko. Dax, anak, nag-iisa ka nga lang syempre dapat alam ko ang lahat. At kahit 18 years old ka na, ikaw pa din ang baby ko. Papa naman eh. Pero alam mo, kapag matanda ka na, ako na yung mag-aalaga sa'yo. Anak, 33 lang ako ha. Matagal pa bago ako tumanda. Pwede pa nga ako mag-asawa ng bago para naman may kapatid ka. Papa, ayoko. Gusto ko ako lang. Okay, sige. Pero kapag nagbaging isip mo anak, sabihin mo lang para magkaroon ka na ng mga kapatid. Hindi pwede, Papa. Ayoko. Hanggang ngayon, di ko kilala ang mama ko. Si Papa kasi ayaw sabihin. Tapos nakatira kami sa malayong lugar. Tawid dagat talaga. At maliit lang ang isla kaya medyo nakakainip minsan. Ang alam ko lang, minsang narinig ko habang nakikipagkwentuhan si Papa sa mga kainuman niya. 15 years old pa lang siya nung gawin niya ako. Tapos, nabuo. At ayun, isinilang at matapos yun, iniwan na daw ako kay Papa. Pero kapag tinatanong ko kay Papa, hindi niya daw talaga alam kung nasaan ang mama ko. Bigla na lang daw kasi yun na nagpakita dito sa isla. Tapos, nawala na lang bigla. Anak ata ako ng sirena eh. Kaya, eto, okay naman. Sanay naman akong kami lang ni Papa. Masaya naman kami. At ayaw kong mag-asawa siya ng iba. Baka kasi biglang bumalik yung mama ko. Anak, yung malaking bahay nga pala. Alam mo ba, uuwi daw yung may-ari ng bahay na yun. 15 taon din na walang nakatira doon at balita ako, may anak daw na dalaga yun. Ano naman Papa kung may anak silang dalaga? Anak, binata ka na. Dapat magamit mo na yung sandata mo. Sayang ang laki at haba niyan kung di mo magagamit. Alam mo Papa, bad ka. Kaya siguro iniwan ka ni Mama. Biro lang anak, ikaw talaga. Napakaseryoso mo. O siya, basta kapag dumating yung nakatira sa malaking bahay,
Sasabihin ko agad sa'yo tapos dalahan mo ng malaking isda. Papa, ayoko. Wala kang magagawa anak. Kasi anak lang kita. Papa, ayoko talaga. Anak, aba, maganda daw yung anak na dalaga ng may-ari ng bahay na yun. Pagkakataon mo na. Baka maunahan ka pa ng iba. Ayoko, di ko gagawin yun. Kayo na lang, Papa. Bahala ka anak, sayang yun. Wala akong pakialam, Papa. At eto, hindi ako mapipilit ni Papa. Ayokong gawin yun. Gusto ko pang maging malaya at gawin lang yung mga bagay na gusto ko. Kaya ito, sa paglipas ng mga araw, naging usap-usapan sa isla yung pag-uwi nung nakatira sa malaking bahay. Napapaisip din tuloy ako kung sino ba yung mga nakatira doon. Hanggang isang araw, nagising na lang ako na tila ba kakaiba yung araw na to. Ewan ko ba, pero masyadong mainit ang panahon. At paglabas ko sa bahay, nakarinig ako agad ng chismis na dumating na daw yung nakatira sa malaking bahay. Isang pamilya na may 2 anak. At napakaganda daw talaga nung dalagang anak. Parang napapaisip tuloy ako. Gaano ba kaganda? Pero hindi naman ako interesado. Wala pa sa isip ko yung mga bagay na yun. At sa paglipas ng buong maghapon, usap-usapan talaga ang pamilya na yun. At si Papa, pagka-uwi niya galing sa palengke, aba, nakita daw niya yung babaeng anak nung pamilyang bagong dating. Napakaganda daw talaga. Anak, bagay na bagay kayo. Gwapo ka, tapos maganda siya. Sobrang bagay. Wika ni Papa habang ito, nakahiga ako sa kama niya. Papa, ayoko. Mahingi na lang ako ng pera. 100 lang. Mamamasyal muna ako sa tabing dagat. Ay, nako anak. Baka mamaya ay makikipag-date ka lang ha dun sa anak ni Aling Corazon. Yung anak niyang mukhang ipis at madaming kuto. Yak, apa. Nakakadiri ka naman. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko yung sinasabi mo, iuuwi ko dito at kakalbuhin ko. At eto, natawa na lang si Papa, kaya naman kumuha na ako ng 200 sa pitaka niya. At eto, mamasyal muna ako sa may tabing dagat. May night market kasi ngayon eh. Malapit na kasi ang Pasko. At sa halos buong gabi, nag-enjoy lang ako sa paggagala kasama yung mga tropa ko. May baon pa nga ako pauwi kaya lang habang pauwi na ako, may napansin ako sa malayo sa tabing dagat.
Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko. Nilapitan ko yun at paglapit ko, hala, tao pala. Nakaputing long sleeve kaya kitang kita sa dilim. Tapos nakatalikod siya na nakaharap sa dagat. At sa bawat hampas ng alon, nakamasid lang ako sa kanya. Gusto ko sanang umalis na pero gusto ko munang makita kung sino siya. Tapos bigla siyang sumigaw. Nagulat talaga ako. Tatakbo na sana ako kaso bigla siyang tumingin sa akin. Nagkatinginan kami hanggang sa ngumiti siya. Ako naman, napangiti na lang din tapos ewan ko ba. Para akong natulala na di ko alam kung uuwi na ba ako o sasamahan ko siya. Pasensya ka na. Alam kong kanina ka pa dyan. Pasensya na sa sigaw ko ha. Okay lang. Ako pala si Dax. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Levi. Wika niya tapos eto. Nakipagkamay siya sa akin. Sa paglalapat ng aming mga kamay, nakaramdam ako ng kakaibang bagay. Hindi ko may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko, pero isang bagay ang sigurado ako. Masaya ako sa sandaling ito. Gusto mo ng turon? Wika ko. May bitbit kasi ako na turon na ibibigay ko sana kay Papa. Oo, gusto ko. Sakto, nagugutom na ako. Wika niya. Kaya iniabot ko kaagad. Oh, wow, ang laki naman ng turon. Wika niya ulit. Natatawa tuloy ako. Mas malaki, mas masarap. Tikman mo. Pero dahan-dahan lang baka mabulunan ka sa laki ng turon. At sa unang kagat, nakangiti lang ako. Napapanganga din talaga ako sa tuwing kakagat siya. At kapag gumingiti siya, para akong natutunaw. Pero teka, sino ba siya? Ngayon ko lang siya nakita dito.